Sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa eh. Oo. Di ba? Walang huli to. May nagme-message na sa akin na binibenta na sa Telegram. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya. Nakikipag-dare ako sa kanya na, wala na, hiwalay na to. Tinira ko yung pamilya ko. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Dad, I love you. I know God will forgive you. Nitong huling linggo lang ng February 2026, biglang nabulabog ang social media dahil sa mga kumakalat na video na hindi talaga inaasahan ng marami. Ang pangalan ni Nico Natividad, na dati nating kilala bilang nakakatawang aktor at vlogger, ay biglang napunta sa gitna ng isang napakainit na usapan. Hindi lang ito basta simpleng away pamilya o tampuhan, kundi isang seryosong issue ng pagtataksil na idinadawit pa ang ibang mga kilalang tao. Marami ang nagulat kasi alam naman nating lahat na maayos ang pagsasama nila ng asawa niyang si Cielo Maya Eusebio simula nang ikasal sila noong 2018. Pero dahil sa mga clips na kumakalat sa X at Facebook, parang biglang nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya bilang isang pamilyadong lalaki. Ang tanong tuloy ng lahat ngayon, totoo nga ba nakasama si Nico sa isang video na may 4 na lalaki at isang babae o gawa-gawa lang ba ito para sirain siya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para maintindihan natin kung bakit ganito na lang kalakas ang impact ng balitang ito, tingnan muna natin kung gaano na ba kalayo ang narating ni Nico. Nagsimula siya bilang winner sa Gandang Lalaki sa Showtime at doon pa lang ay sobrang dami na niyang naging fans dahil sa kanyang itsura at pagiging komedyante. Lalo pa siyang sumikat nung pumasok siya sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7 kung saan naging prangka siya sa kanyang buhay, pati na ang pag-amin niya noon na may anak na siya bago pa siya sumikat. Ngayon, mayroon siyang halos 5 milyong followers sa Facebook at milyon-milyon din sa Instagram at YouTube. Dahil sa laki ng pangalan niya, bawat kilos niya ay binabantayan. Kaya naman nung lumabas ang balita tungkol sa tinatawag na Big Four, mabilis itong nag-trending sa bawat sulok ng internet. Ang tinutukoy na Big Four ay ang tawag ng mga tao sa 4 na lalaki na di umano ay magkakasama sa mga video na kumakalat. Sabi ng mga netizens na nakapanood na at sa mga nagiiwan ng komento sa iba't ibang post, malinaw daw na makikita ang mga mukha ni Nico, Aljon at Ron sa mga footage na ito. May 4 daw na magkakahiwalay na video na nagpapakita ng isang sitwasyon na talaga namang ikinagulat ng publiko dahil hindi mo akalain na gagawin ito ng mga sikat na personalidad. Ang masakit pa rito, habang pilit na inaalam ng lahat ang katotohanan, marami na ang mga memes at biro na lumalabas na ikinukumpara sila sa grupong F4 ng Meteor Garden pero sa isang paraan na nakakahiya at bastos pakinggan. Maraming tao ang galit na galit ngayon dahil kung mapatunayan na totoo ang mga ito, nasaan na raw ang respeto ni Nico sa asawa niya at sa binuo nilang pamilya. Mahirap tanggapin na ang isang taong idol ng marami at sinusubaybayan ng mga kabataan ay posibleng pumasok sa ganitong klaseng gulo. Pero sa kabilang banda, may mga fans pa rin na naniniwala na baka edited lang ang mga video na ito o kaya naman ay may mga taong kamukha lang nila ang nasa footage. Pero sa tindi ng mga panglalait at sa dami ng mga detalyeng lumalabas araw-araw, parang mas marami ang naniniwala na may bahid ito ng katotohanan. Napakabilis din kumalat ng mga link sa Telegram at Google, kaya kahit anong iwas ang gawin, talagang kumalat na ang issue. Sa puntong ito, alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung ano nga ba ang naging sagot ni Nico sa gitna ng lahat ng ingay na ito. Habang ang buong internet ay nagkakagulo sa paghahanap ng mga video, hindi na nakatiis ang aktor at sa wakas ay nagsalita na siya. Sa isang interview kasama si Ogie Diaz, diretsahan na niyang inamin ang lahat. Walang paligoy-ligoy at walang itinanggi, inamin ni Nico na ang mga kumakalat na usap-usapan ay may katotohanan. Sabi niya, nangyari raw ito noong mga taong 2022 o di kaya'y 2023. Ang naging rason niya, na demonyo raw siya at natukso. Inamin niya na bumigay siya sa tawag ng laman at wala raw ibang dahilan kundi ang sarili niyang kahinaan. Ang masaklap dito,
Nilinaw niya na hindi sila nag-away ng asawa niya noong panahong iyon, kaya wala siyang pwedeng idahilan na bugso lang ng damdamin o sama ng loob. Kung susuriin nating mabuti ang timeline, dito talaga mas lalong nagalit ang maraming tao. Isipin nyo, ikinasal sila ni Cielo noong Oktubre 2021. Ibig sabihin, wala pang isang taon o magdadalawang taon pa lang silang kasal nang magawa niya ang ganitong klaseng bagay. Napaka-fresh pa ng kanilang sumpaan bilang mag-asawa, pero nagawa na niyang pumasok sa isang sitwasyon na talaga namang nakakasuka para sa marami. Sa interview, humingi siya ng tawad sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa pamilya ng magkabilang panig. Alam daw niya na hindi siya naging mabuting halimbawa at aminado siya na mali ang ginawa niya. Pero sapat na nga ba ang sorry para mabura ang sakit na idinulot nito? Dito rin pumasok ang usapin tungkol sa tinatawag nating second chance. Sa kabila ng napakatinding panloloko na ito, laking gulat ng marami na hindi siya binitawan ng kanyang asawa. Nanatili si Cielo sa tabi niya kahit na naging usap-usapan na ang pagkatao ng kanyang asawa sa buong Pilipinas. Para sa iba, ito ay isang dakilang pagmamahal, pero para sa maraming netizens, ito ay isang malaking pagkakamali. May mga nagsasabi na kahit magkaayos pa sila ngayon, habang buhay na itong magiging tatak sa relasyon nila. Sa tuwing mag-aaway raw sila sa hinaharap, hindi pwedeng hindi ito mauungkat dahil ang ganitong klaseng kalaswaan ay hindi basta-basta nalilimutan. Marami rin ang hindi pabor sa naging rason ni Nico na nademonyo lang siya. Para sa karamihan, ang panloloko o cheating ay hindi isang aksidente kundi isang choice o desisyon. Hindi ka lang basta nadulas at napunta sa ganitong sitwasyon. Lalo na sa kaso nila na 4 na lalaki ang sangkot, ibig sabihin ay pinagplanuhan at pinag-usapan nila ito. May effort na ginawa para mangyari ang ganitong klaseng aktibidad. Hindi mo pwedeng sabihin na lasing ka lang o nawala ka sa sarili mo dahil ang pagpunta sa isang lugar at ang paggawa ng ganong bagay ay nangangailangan ng malay na desisyon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mainit ang diskusyon sa internet dahil sa pag-amin na ito. Marami ang nadismaya dahil ang dating imahe ni Nico na nakakatawa at mapagmahal sa pamilya ay parang naglaho na lang bigla. Mahirap nang ibalik ang tiwala ng publiko at mas lalong mahirap ibalik ang tiwala ng isang pamilyang nasaktan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, tila mas pinili nilang ayusin ang kanilang relasyon sa loob ng kanilang tahanan. Ngayon, ang publiko naman ang naiwang nagtatanong kung karapat-dapat nga ba siya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Sa huling bahagi ng interview ni Nico, may isang linyang tumatak sa marami. Sabi niya, baka raw lumabas pa ang video pagkalipas ng 10 o 15 taon, pero ang mahalaga raw ay nakasama niya ang kanyang mga anak ng matagal. Maraming netizens ang hindi nagustuhan ang hirit na ito. Parang lumalabas kasi na kung hindi pumutok ang skandal na ito, habang buhay niyang itatago ang katotohanan sa kanyang asawa. Ibig sabihin, nalaman lang ni Cielo ang lahat dahil nag-surface ang video. Kung nanahimik ang kumuha ng footage, baka hanggang ngayon ay nagpapanggap pa rin si Nico na tapat siyang asawa. Dito rin pumasok ang usapin tungkol sa impluwensya ng barkada. Sa 4 na sangkot, si Nico lang ang may asawa noon. Sabi ng ilan, baka nadala lang siya ng mga kasama niya na mas bata at walang pananagutan sa buhay. Pero sa totoo lang, hanggang kailan ba pwedeng gawing dahilan ang pagiging lasing o ang pang-uudyok ng iba? Lahat tayo alam ang pakiramdam ng nakainom, pero hindi sapat na dahilan yun para makalimutan mo ang asawa mong naghihintay sa bahay. Ang cheating ay hindi lang basta pagkakamali, kundi isang seryosong desisyon na pinili mong gawin. Sa kabila ng lahat, humanga ang marami sa tatag ni Cielo Mae. Sa kanyang post, inamin niyang araw-araw siyang nasasaktan at gabi-gabing hindi nakakatulog dahil sa kanyang iniisip. Pinili niyang magpatawad hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil gusto niyang isalba ang kanilang pamilya. Pero alam nating lahat na ang pagpapatawad ay simula pa lang ng mahabang kalbaryo. Sabi nga ng mga netizens, baka sa susunod na mag-away sila, ito at ito pa rin ang mauungkat. Mahirap ibalik ang tiwala kapag nabasag na, at kahit maging masaya sila ulit, palaging may kurot ng sakit sa tuwing maaalala ni Cielo ang ginawa ni Nico. Ang malaking lesson dito ay simple lang.
kung hindi ka pa handang manindigan at maging tapat, huwag ka nang pumasok sa seryosong relasyon o magpakasal. Sayang ang effort, gastos at pangakong binitiwan mo sa harap ng maraming tao kung sa huli ay bibigay ka rin pala sa tukso. Sa huli, nasa kamay na nina Nico at Cielo kung paano nila bubuuin muli ang kanilang tahanan palayo sa mata ng publiko. Para sa inyo, hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng pagbibigay ng second chance? Kung kayo ang nasa posisyon ni Cielo, kaya nyo rin bang magpatawad sa ganito katinding sitwasyon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.